Good morning! Ito yung street ng aming hotel kung saan kami naka-stay. Ito yung aming hotel, Meet Hotel. Naghihintay kami ng aming sundo. Ito ng aming service. And Mr. Daichi ang aming tour guide. Hello guys, ito nga yung aming third day Georgia Tour 2024. As usual, maaga kaming nag-breakfast at maaga nag-prepare dahil maaga kaming sinusundo ng aming tour guide. At ang una nga naming pinuntahan ay ang Ananuri 45 Castle in Sinbol. Marami nga guys sa mga papasyalan nyo dito sa Georgia ay mga castle at yung mga historical churches nila, at dito pala guys ay Catholic Orthodox ang kanilang religion. Ang nakakatuwa lang sa aming tour guide na si Mr. Dachi, ayaw niya na kami ay mag-picture-picture muna or mag-video hanggat hindi niya na-explain kung ano ang history ng aming mga lugar or mga pasyalan na pinupuntahan. Dito nga pala guys ay meron din silang imahe ng Santo Niño, pero hindi Santo Niño na katulad ng meron tayo sa Pilipinas. Ang kanilang ninyo dito ay babae. At kung napansin niyo, meron din silang mga kabayo na nag-o-offer din sila ng horseback riding. Ito naman ang aming second itinerary, ang Jivari Monastery. Pagdating namin dito guys, yung scenery ng Jivari ay parang nakikita ko lang dati sa pelikula, na ngayon nga ay napuntahan namin ng personal. Ito talaga yung isa sa mga gustong-gusto ko pag nagta-travel, dahil yung parang ini-imagine ko lang dati na sa TV ko nakikita or sa mga movies ay nakikita ko siya ng personal. He gave me a necklace, sign of a divorce. Dito naman guys ay nagbibiruan kami dahil binigyan kami ng regalo ni Mr. Daichi ng rep magnet na naka-picture ang Holy Family. Sa dami ng monastery dito, iba ang kwento ng Jivari Monastery. Ito pala yung simbahan kung saan meron silang tunnel sa ilalim at yun ang naging shelter nila or naging taguan nila during World War. At ang isa pang nakakatuwa guys ay na-preserve nila yung cross doon sa loob ng simbahan at hindi mo siya natatouch. Pupunta ka lang doon para magdasal at magsindi ng kandila. At ito rin nga guys ay tinatawag nila na Holy Cross. Sila sa car, tayo nandito pa rin. Ang next itinerary naman namin ay ang skiing area dito sa Godaure. Almost 2 hours travel from Jivari Monastery going to Godaure. Size 9. This is 41. What's 42 ako. Bago nga kami nakarating sa skiing area ay meron kaming stopover dito pa lang sa paanan ng bundok. Dito naman ay maraming mga tindahan na nagbebenta ng mga proper attire para sa pang-snow. Sinabihan kasi kami ni Mr. Daichi, ang aming tour guide, na hindi oobra ang aming mga ordinary shoes. Actually, nakaboots na rin ako pero hindi nga daw oobra yun sa makapal na snow pagdating namin sa skiing area. Nung una nga ay akala namin ay bibili lang kami ng aming mga pang-attire, pero sa likod pala ng mga tindahan ay merong napaka breathtaking view. Ito nga ay ang Sin Valley Reservoir. super nice na ang view. Pero napapaligiran kami ng yellow. Nakailang layer ang aming suot. Ito yung kanilang source of electricity. Dito sila kumukuha ng energy. Mga dogs, natutulog yung dogs. Sarap ng tulog nila. Hindi na rin kami nagtagal, nagpicture taking lang at dumiretso na kami ng biyahe paakyat ng Godaure. Kung mapapansin nyo guys, maraming mga truck na nakatigil dito sa gilid ng karsada. Ito nga guys ay ang lugar kung saan pahingahan ng mga delivery truck na nagdi-deliver sa iba't ibang malalayong lugar. Habang kami ay paakyat at pataas ng bundok, mapapansin ninyo na
pakapal ng pakapal ang yelo at yung mga bundok ay halos natatabunan na rin ng yelo. At yung temperature ay talaga namang palamig na rin ng palamig. It's like in Switzerland, no? This is very They- clean no, water, really in Switzerland. They like, You want to stop or we will continue? It's okay. Dito naman sa part na ito ay nag-stop kami sandali at ipinakita nga sa amin ang isang falls. Pero kung mapansin ninyo, wala nang tumutulong tubig. Naging yelo na lahat yung tubig na tumutulo doon sa falls. In-explain nga sa amin ni Mr. Daichi na napakalinis at napakalakas ng agos ng tubig doon sa falls na yun during springtime. Finally, andito na nga kami sa Godaure. Welcome to Godaure Skiing Resort. At dahil nga first time naming maka-experience ng ganito kakapal na snow, ay para akong bata na naglupagi at naglaro, gumawa ng mga snowball at pinagbababato ko yung aking mga kasama na parang bata. Guys, we're already here in Godaire. Godaire. Oh, you jump. Godaire, Georgia. And we are celebrating our 25th wedding anniversary here. Oh, kiss naman dyan. Kiss. Kiss, kiss. Hug. Hug, kiss. Ayan. Ayun na nga guys, kaya kami ay nandito para mag-celebrate ng aming silver wedding or 25th year wedding anniversary. Soloista siya, oh. Kabayan! Oh, di ba? Masaya-saya namin. Ang ganda to. Yung close pa. Tati Vicky. Hi! Bakit tayo hindi naka-close? Tidal, tidal. Di ba doon? Hi! Hi! Hindi kami nakapag-try mag-skiing dahil kailangan medyo mahaba-haba yung oras namin dito. Kaya sumakay na lang kami ng cable car at kaming mag-asawa naman ay nag-try sumakay ng... Ito nga guys ay ituturo muna kung paano i-operate ang snowmobile. Meron din kaming tour guide na susundan kung saan yung tamang way. Meron lang kasing designated area kung saan patatakbuhin ang snowmobile. Halfway nga ng aming experience sa pagsakay dito ay pinatigil kami ng aming tour guide sa gitna para kami ay mapicturan. Isa-isa niya kaming kinuhanan ng solo na sakay ng snowmobile para nga daw meron kaming remembrance. Isa rin ito sa ino-offer kapag nag-avail ng kanilang snowmobile car. Pagtapos namin sumakay dyan ay nag-hot coffee and hot chocolate kami dito at doon nagtapos ang aming snow experience. Friends wine. Oh, that's nice. It's a friends wine. Dito naman guys ay dinala kami ni Mr. Daichi sa Darya Le Restaurant. Ito ay located lang dito sa baba ng skiing resort. Sinabihan kami ni Mr. Daichi na merong siyang pagdadalhan sa aming masarap at mas cheaper na restaurant kasi yung mga restaurant or yung mga kainan dun sa skiing resort ay double or triple daw ang presyo compare pagkakain kami dito sa restaurant na ito. Hindi rin kami nagtagal at nagmadali na rin kaming bumaba dahil sabi nga ni Mr. Daichi, mas safe at mas convenient bumaba ng bundok kung merong pang araw or mas maliwanag pa. At para maiwasan din namin yung volume ng mga pababa ng bundok at maiwasan yung traffic. Ginabi na rin kami ng dating sa city at plano pa nga sana namin na ma-experience ang nightclub dito pero sa sobrang pagod ay dumiretso na kami sa hotel. At eto nga guys ang aming third day experience sa aming Georgia tour.